Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas, kailangan ninyong marinig ang mensaheng ito ngayon. Ako ay hindi narito para magbigay ng mga pangako na hindi totoo o pangarap lang. Ako ay nandito para sabihin sa inyo ang katotohanan tungkol sa inyong pensyon, sa pera na nararapat na para sa inyo, at ang mga hakbang na kailangan ninyong gawin ngayon para hindi mawalan ng kahit isang piso. Nakakatanggap ako ng maraming mensahe mula sa mga inyo na nagsasabing nababasa o nakikita ninyo sa Facebook at YouTube ang mga balita tungkol sa 12,000 piso o malaking pera na parating para sa lahat ng seniors, pero kailangan ninyong malaman ang tunay na kwento dahil ang inyong pamilya at ang inyong kinabukasan ay nakadepende dito. Ngayong taon, maraming pagbabago na nangyari sa ating mga programa para sa mga matatanda at dapat kayong updated para hindi kayo maiwanan. Kaya tutulungan ko kayong maintindihan lahat ng ito ng malinaw at walang kalituhan, parang nagsasalita lang tayo sa hapagkainan habang nag-inom ng kape. Magsimula tayo sa pinakamahalagang katanungan. Ano ba talaga ang Universal Social Pension na pinag-uusapan natin? Para sa mga taon, ang gobyerno ay nagbibigay lamang ng 1,000 piso bawat buwan sa mga seniors na talagang yaman na walang sapat na kita. Ito ay nakaprobisyon sa ilalim ng Republic Act 7,432 na kilala natin bilang ang Expanded Senior Citizens Act. Pero ngayon, maraming senador at mga miyembro ng Kongreso ang nagsasabing unfair ito. Kung ikaw ay 65 taong gulang at hindi ka mayaman, ngunit wala ka ring sapat na kita mula sa SSS o GSIS, bakit ikaw ay hindi dapat makatanggap ng tulong? Ganyan ang lohika ng mga lawmaker, at ito ay nakatuon sa isang ideya na nais nilang baguhin, ang Universal Social Pension. Ano ito? Ito ay isang programa na magbibigay ng parehong halaga sa lahat ng seniors, anuman ang kanilang status sa buhay. Hindi na kailangan ng komplikadong papeles, walang pagkukumpetensya sa iba, walang pag-aaksaya ng oras sa barangay hall. Simpleng ID lang, claimable na agad, pero dito ang dapat ninyong maintindihan, hindi pa ito batas. Ang House of Representatives ay aprobado na ito noong Mayo 2024, ngunit naroroon pa ito sa Senate at hinihintay na ang final approval, wala pang official announcement kung kailan ito matatanggap. Kaya kung nakabasa kayo ng post na nagsasabing aprobado na at pwede nang i-claim ang 12,000 piso o 15,000 piso, dapat kayong maging maingat. Maraming scammer ang gumagamit ng balitang ito para manakaw ng inyong personal na impormasyon. Ngayon, hayaan akong sabihin sa inyo kung ano ang totoo na meron na ngayon at kung paano ito makukuha. Ang current social pension sa 1,000 piso bawat buwan ay available na para sa mga qualified indigent seniors edad 60 at pataas. Kailangan ninyong malaman kung paano matukoy kung kayo ay indigent. Ang indigent ay nangangahulugang wala kayong stable na kita mula sa SSS, GSIS o anumang private pension. Kung ang kabuuang kita ninyo bawat buwan ay napakababa at hindi kayo saklaw ng ibang pensions, maaring kayo ay qualified. Pero ang proseso ay komplikado. Kailangan ng home visit mula sa Municipal Social Welfare Officer. Kailangan nila makita ang inyong bahay, ang inyong katinoan, ang inyong family support system. Kailangan din ninyong dumalo sa barangay office para mag-file ng application. Ang mga papeles na kailangan ay ang inyong birth certificate, marriage certificate kung applicable, at inyong ID, maging voter's ID, senior citizen card o bayang PhilID. Ang processing ay tumatagal ng hanggang 30 araw. Pagkatapos aprubahan, ang pera ay ibinabayad every 6 months, kaya makakakuha kayo ng 6,000 piso sa isang tranche, hindi monthly na ang dating. Pero may mahalagang detalye na dapat ninyong malaman tungkol sa mga clawback at mga hidden rules na maaaring mabawasan ang inyong pensyon. Kung mayroon kayong family member na nagsusuport sa inyo, halimbawa, ang inyong anak ay nagbibigay ng regular na pera o pagkain, maaaring ito ay mabawasan ang inyong eligibility. Ang gobyerno ay nagtutukod na kung mayroong regular family support na sapat na para sa inyong pangangailangan, hindi kayo qualified. Ito ay clawback
na hindi napapansin ng maraming seniors. Kaya kung kayo ay nag-qualify at biglang nabawasan o tinanggal ang benefits ninyo, siguro ito ang dahilan. Kailangan ninyong malaman din na kung may pension kayo mula sa ibang lugar na mas mataas ng 1,000 piso, ang government pension ay hindi na ibabayad. Ito ay para iwasan ang double dipping. Halimbawa, kung ang SSS ninyo ay 2,000 piso bawat buwan, walang karagdagang 1,000 piso social pension para sa inyo. Ito ay mahalagang alalahanin para hindi kayong magulat at gamitin ang balitang ito para sa inyong pagpaplano. Ngayon, tungkol sa tax implications, ito ay tema na hindi nagsasalita ang maraming tao tungkol pero importante ito. Ang 1,000 piso monthly social pension ay hindi taxable income. Kayo ay hindi magbabayad ng BIR tax dito at walang withholding tax na mababawas. Ito ay malaking benepisyo dahil ang bawat piso ay para sa inyo. Pero kung kayo ay mayroong ibang income, halimbawa, kayo ay may alalay na business o nag-rent ng bahay, ang buong income ninyo ay posibleng kailangang i-report sa BIR, kaya konsultahin ang local tax office ninyo kung saklaw kayo ng tax requirements. Para sa mga may SSS o GSIS pension na mas malaki pa sa 1,000 piso, may ibang pag-asa. Kung kayo ay 80 taong gulang pataas, mayroong cash gift program para sa inyo under the Expanded Centenarians Act. Ang National Commission of Senior Citizens ay naghahandle nito. Ang bagong benepisyo ay mas malaki pa, kaya if you qualify, mas makakatipid kayo dumalo kayo sa NCSC office, dalhin ang inyong ID at birth certificate, at i-file ang application ninyo. Walang home visit dito, mas simple ang proseso. Ang pinakamahusay na estratehiya para maximize ang inyong retirement income ay ang sumusunod. Una, i-verify ang lahat ng inyong current pensions. Kontakin ang SSS at GSIS directly, hindi just relying sa inyong memories. Dalhin ang inyong mga documents sa kanilang offices at tiyaking tama ang beneficiary ninyo at updated ang file. Pangalawa, kung kayo ay indigent at walang pensyon, i-apply agad para sa social pension. Ang proseso ay mahabang naghihintay, kaya mas maaga ang aplikasyon, mas maaga ang matanggap pangatlo, i-track ang inyong payout schedule. Ang social pension ay binabayaran every 6 months, so dapat ninyong malaman kung kailan ang exact release dates. Kung walang pera after ng scheduled release, huwag palampasin ang deadline, pumunta sa municipal office at tanungin kung bakit. Maraming seniors ang naiiwan ng pera dahil sa admin delays na hindi nila sinusubaybayan. Pangatlo, maging maingat sa mga scammers. Huwag magbigay ng money o personal information sa kahit sinong nag-aalok ng expedited pension processing o guaranteed approval. Ang lahat ng application ay libre at walang bayad sa gobyerno. Kung may hihilingin na pera, ito ay scam. Ang official channels ay ang Municipal Social Welfare Office, ang DSWD Field Office, at ang National Commission of Senior Citizens. Ito lang. Pangatlo, keep all your documents safe at gumawa ng copies. Ang birth certificate, marriage certificate, ID copies, dapat laging ready ninyo. Maraming application ang natatanggal dahil sa missing documents at ang wait time ay nagsisimula ulit from 0. Sa huli, maraming pag-asa na darating pa sa ating mga seniors. Ang Universal Social Pension Bill ay baka approved pa rin ngayong taon o sa susunod na taon. Kung ito ay maging batas, lahat ng seniors ay makakakuha ng pensyon, anuman ang kita. Pero hanggang ngayon, dapat kayong relying sa current benefits at mag-maximize ng lahat ng available options. Ang buhay ng isang senior ay napakahalaga at ang bawat piso ay mahalaga. Kaya huwag kayong mag-atubili na magtanong, mag-verify at mag-claim ng lahat ng nararapat sa inyo. Ang gobyerno ay may obligasyon sa inyo dahil kayo ay nagkontribu buong buhay. Ngayon ay panahon na para manatili kayong empowered at hindi naiwanan sa likod. Pag-usapan ito sa inyong pamilya, i-share ang impormasyon na ito sa inyong mga kaibigan na seniors. Ang kaalaman ay kapangyarihan at deserve ninyo ang kapangyarihang ito.